Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin ng ngayong araw. Yung dalawang bagyo nga po na ating minomonitor ay parehas na po yan na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At yung habagat naman ay patuloy na nakakaapekto nga po sa ating bansa kaya asahan natin yung mga pag-ulan. Ganun din po sa may parte ng Mindanao at ng Visayas ay apektado rin po yan naman ng ating cloud cluster na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, ito po ay posibleng mag-develop bilang isang low pressure area at medyo mataas ang tsansa na maging isang mahinang bagyo. Sa ngayon nga po, patuloy pong makakaranas ng pagulan ang parte ng Palawan, ang western section ng Luzon, including Metro Manila, Mindoro Provinces, at gayon din po sa may parte ng Visayas at ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, possible nga po no, mamayang alas 11 ng gabi mag-develop na to bilang isang low pressure area. At pagdating naman po bukas, June 27, makikita natin yung low pressure area ay nasa labas pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng alas 11 ng gabi bukas, medyo mataas ang chance niyan na posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng June 28 ng umaga, posibleng nasa loob na po yan ng ating PAR. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi ng June 28, ito po ay nasa eastern section na po ng Visayas. At pagdating nga po ng alas 8 ng umaga ng June 28, mapapansin nga po natin almost stationary itong posibleng sama ng panahon. At pagdating po ng alas 8 ng gabi ay nasa eastern section pa rin po yan ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi ng June 28, almost stationary pa rin po yan. At pagdating naman po ng June 29 ng madaling araw ay nasa northeastern portion na po yan ng Visayas. Pagdating po ng alas 2 ng hapon ng June 29, ito po ay posible mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo at apektado na po niya ng eastern section ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi, makikita natin yung pinakasentro po niyan ay nasa coastal water na nga po ng eastern section ng Visayas. At pagdating po ng June 30 ng alas 2 ng madaling araw, posibleng nasa coastal water na nga po yan pa rin ng northeastern portion ng Visayas. At asahan nga po natin na apektado nga po yung malaking bahagi ng ating bansa. Kasama rin po dyan ang Bicol region. Pagdating naman po ng alas 8 ng umaga, posible nga pong magkaroon tayo ng landfall scenario kung hindi nga po magbabago. Dalawang klase nga po yung kanya magiging posibleng scenario. Posibleng sa may coastal water lamang po dadaan yan. Pero papasok po yan dito sa may parte nga po ng Sorsogon. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon ng June 30, ito po ay dediretso nga dito sa may parte naman ng Romblon at dediretso po yan dito naman sa may bahagi ng Marinduque. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi, ito po ay posibleng tumama sa may parte po ng Mindoro Provinces. At pagdating naman po ng alas 2 ng madaling araw ng July 1, nasa parte po yan ng Mindoro Provinces. At pagdating po ng alas 8 ng umaga, ito po ay nasa coastal water na nga po dito sa may western section na ng Mindoro Provinces. At asahan nga po natin na ito po ay makakaapekto nga hanggang dito sa may parte ng Palawan. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, nasa parte na po yan ng West Philippine Sea at kung mapapansin nga natin, posible itong mas lumakas pa. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi ng July 1, nasa western section po yan ng Central Luzon
At pagdating po ng alas 11 ng gabi, dito nga po sa may parte ng West Philippine Sea ay posibleng mag-intensify pa po yan o mas lumakas. By July 2, paangat naman po yung magiging direksyon nito at apektado pa rin po niyan ang western section ng Southern Luzon, kasama pa rin po dyan ang Palawan. At pagdating po ng alas 2 ng hapon, ito po ay tuluyang lalayo na ng ating bansa at lalakas nga po yung habagat na magdudulot na matinding pagulan sa ating bansa. Inuulit ko po, ito pong ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yung nakikita natin na yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nung sama ng panahon na ating nakita na posibleng direktang makaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.